For the month of December, no, we've discussed ang ato ang tema, Jesus, my steady anchor. Our steady anchor. Tungod sa mga nagakahitabo sa ato ang kalibutan karon, tungod sa mga uncertainties, mga balita na sometimes murag di nataganahan. Musulti kitag na pa ba'y paglaom ang ato ang bansa or makahimo pa ba ko makalingkawas ni ining problema? Sometimes dili na nato mahatagag bili na murag dili man ingana kanindot ang pag-celebrate sa Christmas or dili man ko ingana ka excited sa tuig 2026. That is because sa mga doubts, mga fears nato, mga kabalaka sa nagakahitabo kanato. But Jesus assures us na kung kita magpabilin dira kaniya, kita napadayo na musalig dira lamang kaniya, He will be our steady anchor. Moabot man ang mga bagyo sa kinabuhi, magpabilin na ang Ginoo magakapot sa matag usa kanato. During our first Sunday, si Pastor Tan nag-share kanato as Jesus as the anchor of hope. Kaning atong mga messages throughout this month, it's all about Christmas stories. Nagsugod kita na kung asa ang anghel nagsulti kang Mary na asa na mag-conceive siya o anak no pinaagi sa balaang espiritu. She was confused, uncertain kung unsay mahitabo, pero nakita niya ang iyang paglaom sa gisulti sa mga promesa sa Ginoo. Last Sunday, Pastor Sedi shared about Jesus as the anchor of peace. Ato ang kalinaw, siya'y maghahatag ni ini kanato. Sa mga shepherds, story sa mga shepherds, naglibog sila, wa sila kasabot, confused, pero unsay gisulti kanila. Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill to man. Nga naman, ang kalinaw na naa dira kang Hesukristo maoy magahupay kanato sa ato ang pangadlaw-adlaw na mga buluhaton. O karon na kabuntagon, we'll continue our series by tackling Jesus, the anchor of love. No, mauning daghan kay naka-red karon kay Valentine's sa dili bitaw, no? Color coding ta karon. During Christmas, watog yung tan-awon, we often speak about love. No, di gina mawala ang gugma. That kini nga love gina-express nato pinaagi sa paghatag nato regalo, naakitay mga Christmas party, mga gatherings, naakitay mga nindot na mga decoration, mga lights nato, and we greet each other. And that is part of our celebration and how we show love. And there's no problem with that, no? Parte gid na sa ato ang tradition, parte gid na sa ato ang kultura, labi pa kita na mga Pilipino. Pero mga kaigsuunan, mao ning gusto nako ipaabot sa matag usa kanato. The love na atong gina-celebrate every time naakitay sa atong Christmas celebration is not first about what we give. Dili lang dira taman kung unsay mahatag nato. Pero kung naaman kitay hinumduman every Christmas season, it is about who God gave. Kung kinsa ang gihatag sa ato ang Ginoo. And the greatest truth every time na mag-celebrate kita Christmas is that ang atong Ginoo, wala lamang siya naghatag usa ka idea, usa ka philosophy, usa ka feeling na mauni ang magakahitabo, but He sent us His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Kita na nagkinabuhi diri sa kalibutan filled with instability, na kung asa mga relasyon na musulti kita nangaguba, mga plano na dili nato matuman, kahadlok na nag-grow and grow as time goes by, mga uncertainty, unsa pa ka ang mahitabo kanamo ugma or sunod tuig. In moments like this, we do not just need encouragement, no? Kinahanglan man na, pero mas labaw pa ni ana nganuman, we need an anchor. Kaya bitawng asa ang atong foundation, asa kita makaangkla, something that will strong enough na mo-hold ka nato steady, especially kung moabot kita ni ana. And here's the main idea, mauning mensahe nato karon na kabuntagon, that Jesus Christ
is God's love given to us, entering our broken world, staying with us in our struggles, and saving us completely. Gipakita sa Dios Amahan ang iyang dakong gugma pinaagi ni Jesucristo. Nisulod diri sa atong kalibutan na puno sa kasalanan, puno sa kangitngit. Nagapabilin kanato, walking beside us, and saves us completely. And until now, He is holding us. If you have your Bibles with you, please open it with me in the book of Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Mao nang foundation sa ato ang meditation karon nakabuntagon. It's all about the birth of Jesus Christ, no? Familiar naman siguro ta ana kay balik-balik nato kini na mabasa or gina-story kanato ang pag-anak ni Jesucristo. Kani mga kaigsuonan, makita nato diri. Do at first imong makit-an unsay mga reaction ni Joseph ni Mary. Pero kung imong tan-awon overall, it's all about sa gugma sa Dios. It talks about God's love. Kani nga gugma dili kini abstract. Kani nga gugma dili lamang kini temporary. Kani nga gugma dili kini fragile. Kani nga gugma dili kini nagadepende kung unsa ang imong sitwasyon. Karon nganuman, it is anchored in Jesus Christ Himself. If you will read thoroughly, kini na mga passages, it always point sa gasa na gihatag sa Ginoo pinaagi ni Jesucristo. Kining book of Matthew, kung atong balikan ni mga kaigsuunan, primarily gisulat kini para sa mga Hudyo, mga Jew ang audience niini. Kung imong basahon, magsugod yung kag verse 1, wala kini nagsugod sa mga teachings ni Jesus. Nagsugod kini sa iyang identity. Una kung imong basahon ang verse 1, chapter 1, verse 1 of Matthew, nanadira ang genealogy ni Jesus, mga pangalan, no? Malisod pa kay basahon ang uban, asagikan si Jesus. And pag abot sa verse 18, kaninang pagkatawo ni Jesucristo. At this point sa story, ang Israel was under the Roman rule. Under sila sa Roman rule. Na kung asa mao kini ang time that God has been silent for about 400 years. O kaning mga tao, naghuna-huna sila, nawadaan sila paglaom, kay nga naman, grabe ang kagubot, grabe ang mga kasakit, grabe ang mga problema. That is why feeling nila wa nagyoy paglaom. Na ang gi-expect nila na Messiah, na muluwas kanila, nag-prophesy pa sa atong mga prophets in the book of Isaiah, mo to ilang ginakuptan na moabot ang muluwas kanato, pero until now, wala gihapon. Mixed emotions. Expectations na ang Messiah moabot, pero ang uban kanila na dismaya na. But brothers and sisters in the Lord, mo kining nakanindot niini. Sa ilang panahon na grabe ang ilang paghulat, grabe ang ilang kabalaka, ang Ginoo nagpamuhat. God acts. Nilihok ang Ginoo. Dili pinaagi sa mga spectacular na mga buluhaton or unsa man na mga power, pero unsa? Through humble and miraculous birth. Kung atong tan-awon diri mga kaigsuunan, mabasa nato dira si Mary o si Joseph, labi pa man ang focus niini world. Si Jesus mao ang gugma sa Dios na nagsulod diri sa mangitngit nga kalibutan, puno sa kasalanan, broken nga kalibutan. Kung atong tanawon mga kaigsuunan, verse 18, unsay gisulti, if you have your Bibles with you, pwede po naapo ta diri sa screen. Verse 18, now the birth of Jesus Christ took place in this way. Ngani daw, pamaagi sa pagkatao ni Jesucristo. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, tandaan niyo ng word later on, ato nang tan-awon, betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Engaged na sila.
Pero before pa sila mahiusa, nabalaan nila na, unsa daw? Buntis si Mary. Pinaagi sa balaang Espiritu Santo. You know, the story of Jesus, wala kini nagsugod sa usa ka peaceful celebration. Kada bitawng kung kita mga bana, buntis ang atong asawa, mabalaan nato, di ba grabe ang atong kalipay? Tama ba ko mga bana? Uy, mura magwa na lipay. Uli, usbon ako. Nalipay ba mga bana? Perteng lipayan, no? Muragi siko na mo sa iyong asawa ba, kaya di umutuo. No? Grabe atong kalipay. Pero this time, tung nabalaan ni Joseph, wala. He was confused. Na-ay tension. Na-ay risk. Nga naman, Mary is found pregnant before marriage. O sa Jewish culture, dako kaayo seryoso kaayo kini nga issue. Nga naman, dili lamang kini embarrassing, dangerous pagyud kini. In Jewish law, mga kaigsuunan, naatay ginatawag na two-stage process, no? Ang Jewish law. Una, naatay ginatawag na kiddushin. Hebrew word ni siya, no? Mga kiddushin, or remember niya itong gibasa ganina? Betrothed, o betrothal, or mo kining sanctification stage. Mo kini ang initial na ginabuhat, binding commitment, na kung asa ang groom muhatag og singsing sa bride og mo recite og mga specific blessing. Na mga specific blessing, making her permissible only to him. Sobra pa kini sa engagement. Dili ka pwede na na po kay entertain na lain mo na. Muna nagminyo na mo, pero dili lang mo, ang apan lang, dili mo pwede pa magkuyog. Pero it is legally na kanang kamo na gyud. Uba na gyud mo. Nya na later on ako'y tan-aw nato diri nga naman. Kay kaning kiddushin, para mabulag mong duwa, ang kinahanglan ninyo divorce. Nga na siya, kaseryoso. Pag mo undergo ka ni divorce, ang imong himuon para mabulag kamong duwa. Secondly, natay ginatawag na niswin. Niswin, or kanina gyud ang nuptial. Kani siya, mo na ning culmination. Na kung ang both couple, they will enter a full marital union. They will live together, allowed na. Uman sa mga seremonyas, they will fulfill ang ilang marital obligations. O napay mga kaning ginatawag nato na naay 7 blessings or Sheva Baruch, Yekud or seclusion. Mao na ang mga seremonyas, pero after ni anang niswin, pwede na kamo mag-uban, no? Mao na gid na. Meaning to say, ang kiddushin creates a legal bond. Ang niswin actualizes the relationship, making the husband and the wife in the fullest sense. Now, again, sa ilang kultura, ang unplanned pregnancy meant public shame. Ulaw, kayo na. Pwede pa gyud i-reject si Mary sa iyahang pamilya. The worst of all, pwede pa gyud siya i-punish kay gilabag niya ang law, ang balaod. Pwede siya i-punish. Now, si Joseph, usa ka righteous man, deeply troubled. Ikaw daw, ang ani na itabo, betrothed na mo, undergo na mo kiddushin. Unsa lay pwede makaseparate ninyong duwa? Unsa tong gisulti ganina? Divorce. Verse 19. And her husband, Joseph, being a just man, matarong na tao, unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Munang nasa huna-huna ni Joseph. So, ano lang ta? No? Maghilom lang. No? Kabalo man si Joseph, nadili man gyud iya ang bata, pero love niya si Mary. Pero, na-feel niya, nag-betray siya. No? Kung atong tan-awon, he stands between musunod ko sa balaod or ang akong kaluoy og paghigugma
kang Mary. Igsoon, wala may sayon na tubag. Naalay uncertainty, na ay fear, especially kang Joseph. And this is the moment na kung asa gipili sa Ginoo na uban kanila, mulihok, ipasabot kanila kung unsay nagakahitabo dira kanila. Balikan nato ang verse 18 in the last part. Unsay gisulti in verse 18 sa last part. She was found to be with child. Dira ra ba taman? No. Unsay gisulti dira akong balikon? From the Holy Spirit. From the Holy Spirit. This means na si Jesus, wala lamang siya ni arrive, no, diri sa kalibutan through human planning. His coming, initiative kini sa Ginoo. God stepped directly into human brokenness. Again, remember, before kini nagakahitabo, grabe ang kagubot. Dili sila kasabot nga naman, they are waiting for the Messiah. And here comes ang gihimo sa tuang Dios, Amahan. Jesus entered a world already damaged by sin. Mga pamilya na surrounded by misunderstanding. Grabe ang problema, a situation na kung asa na ay emotional pain o mga uncertainty. And this teaches us a very powerful truth that God's love does not wait for perfect condition. Ang gugma sa Dios wala kini nagapaabot kung okay na ang tanan, kung perpekto na ang atuang sitwasyon. Ang iyang dakong gugma moves toward broken realities. In spite sa mga atong giagihan naa ang dakong gugma sa Dios. Remember, Jesus was not born into comfort. Diba sa pasungan ra siya na anak. Dili niya kontrolado. Wala siya kabalo kung unsay mahitabo kaniya. Kaya nga naman, during this time, he is 100% human. Pero nawala ang iyang pagka 100% God. He was born into vulnerability, na ay risk, na ay human weakness. O kung naaman kita'y makuha nini makaigsunan every time that we celebrate this Christmas season, is this. That Christmas declares na ang Ginoo nasayod sa atuang mga kasakit. Ang Ginoo nag-step in times na kita nang inahanglan dira kaniya. Ang Ginoo wala niya gina-abandon ang iyang mga kaanakan. Ang Ginoo musulti kanato, I will come to you. Dili kung ang imong kinabuhi fix na, pero madayon ko magapamuhat kanimo even that you are falling apart. That's how Jesus enters the broken world. Igsuon, hinumduman nato kini. When life feels messy and unclear, Jesus is not distant. Mukanta biya dayon tag, God is watching us. God is watching us from a distance. No? Pero wala lamang siya galantaw kanato sa layo kay siya nagauban kanato. When your situation feels broken, dili absent ang Ginoo. God is not absent. When you feel unworthy, confused, or ikaw na hadlok, ang Ginoo nagapamuhat na sa atuang kinabuhi. When you don't understand what God is doing, He is still present. Sige, ingon na po sa kanta, when you don't understand, when you don't see His plan. Unsa daw himuon na to? Trust His heart. Why? Kapanglihok man siya kanato. He is working. He is in the midst of us. Yes, mga igsuon, dili man nato dayon makita ang full picture. Kung nasayod lang unta ta na ang 2026 mao kini ang mga mahitabo,
pwede nato pangandaman. Pero dili ing ana igsuon. Same true with Mary and Joseph. Wala sila nag-expect na ing ana ang mahitabo kanila. Ing ana ang paglihok sa Ginoo kanila. But still, they choose to obey God. Ug dira nagsugod ang gibuhat ni Jesus that until now kita nakapahimulos niini. Igsuon, Jesus becomes our anchor by stepping into our broken world to redeem us with His love. Nahimo nato nga angkla ang atong buhi nga Dios na kay tungod siya ni sulod diri sa kalibutan puno sa ngangit-ngit, puno sa kasalanan para kita luwason, para ako ug ikaw makaangkon og kaluwasan, malukat kita pinaagi sa iyahang dakong gugma. That's how great the love of God is. Second truth is that Jesus is God's love that stays with us. Si Jesus mao ang gugma sa Dios na nagauban kanunay kanato. Verse 23 and verse 23. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Unsay buot pasabot sa Emmanuel? God with us. Human sa katong verse 19 na nag-ingon si Joseph, maghilom-hilom na siguro kog divorce kang Mary. Verse 20, ang anghel nagpakita sa damgo kang Joseph. Gisultihan siya, ayaw kahadlok. Take Mary as your wife, kay tungod nagburos siya, nag-conceive siya, gikan kana sa balaang espiritu. And verse 21, panganlan ninyo siya Jesus. And verse 23, and they shall call his name based sa prophecy, Emmanuel, which means God with us. And this is the heart of Christmas. God is with us. Ang Ginoo, wala lamang siya, mao tong gisulti ganina, did not only stay at distant. Wala lamang siya nagsyagit, naghatag siyang mga instructions gikan sa langit. Wala lamang siya naghatag og temporary nga solusyon. God came near through the Lord Jesus Christ. When Joseph is confused and afraid, nakigistorya ang Ginoo. Wala niya gi-condemn pero gitagaan niya assurance. Wala niya gi-pressure pero gisultian niya na naa ang iyang presensya magauban dira kaniya. And the angel declares a name na nag-reveal sa kasing-kasing sa Ginoo, Emmanuel, God with us. Palihog ingna imong katapad, God with us. Amen. Mao ka na ang mensahe sa ato ang Christmas season that Jesus, unsa man, Jesus is not God above us, watching us from a distance, not God against us, na muhulat ka nato na masipiyat kita. Pero unsang giingon, God with us, walking beside us. Kuyog nato permanente. But sometimes, unsay problema, tungod sa ato mga kalisod, tungod sa mga problema, nalimta na nato, nakuyog day nato ang Ginoo. Mas ma-magnify nato ang atong mga struggle kaysa ma-magnify nato that God is with us. And that's the problem with us. Igsuon, love is not proven by words alone. Love is proven pinaagi sa iyahang presensya. Wala lamang nagpadala ang Ginoo og anghel, pero unsa iyang gipadala si Jesus na maoy muuban mupuyo kanato. Jesus is with us. And He is with us in our struggles. Kung feeling nato bugat na kayo ang atong ginadala karon, He is with us sa atong mga failures. Kung kani bitang kaulaw, maunay mo define sa atong identity. He is with us sa atong mga kahadlok. Kung ang atong kaugmaon uncertain, He is with us sa atong paghulat.
Kung feeling nato murag wa na gyud kabag-uhan, ang Ginoo naa sa matag usa kanato. And even today, ang presensya sa Dios wala kana nagbag-o. He is with us when our prayers feel unanswered. Tulo ka bulan, pila na katuig ko nagaampo, wala lang gihapon gitubag sa Ginoo, padayon lang igsuon. Nagpabilin ang Dios na matinud-anon sa imuhang kinabuhi. When faith feels weak, kung ang atong kasing-kasing gikapoy na o gusto na kita mo surrender, remember, Emmanuel, God with us. God does not leave us kung ang atong kinabuhi naa sa kalisdanan. Wala siya nagapalayo kanato kung ang atong pagsalig mo naghinay-hinay na nanawala. He stays with us. Unsa lay gusto sa Ginoo kanato? Acknowledge Him. Acknowledge God na nagauban siya sa atua. Igsuon, remember this. You are not walking alone in your challenges. Kaniadto siguro na naa pa ka sa kangit-ngit, kaniadto sa imo ang kinabuhi, feeling nimo ikaw ra gyud. Pero karon na ikaw nakailan na sa Ginoo, imo nang gidawat sa Kristo, isip na imong Ginoo personal nga manluwas, you are not walking alone in your challenges. Wala ka giabandona sa Ginoo sa imong mga pagduwa-duwa. Jesus is present even when you feel na dili nimo siya madunggan. Dili nimo masinati ang iyang presensya, naa ang Ginoo. Siya mo'y nagahatag og pusog og paglaom kanato. Yes, there are moments sa atuang kinabuhi na dili nato siya ma-feel, di ba? Kaya bitang ginatawag nato na spiritual dryness. Maluyak kita. Na ipanahon sa atuang ministry, grabe kaayo ta, pataas kita, pero moabot pud sa punto na magplateau kita. Feeling nato, murag wala man ang presensya sa Dios. Murag di man siya makadungog kanako. No. Again, Emmanuel means He is still there. Just acknowledge Him, brothers and sisters in the Lord. Jesus becomes our anchor by staying with us through every season of life. Nagpabilin siya na mao'y atong angkla bisan pag-unsa ang magakahitabo kanato sa tuang kinabuhi. Igsuon kumusta man. Kung imong i-rate ang imong tuig 2025, 10 as the highest, 1 is the lowest, unsa kaha ang imong rating sa imuhang kasinatian sa imuhang kinabuhi. I pray, musulti siguro ang uban 6, 7, ang uban siguro 10. No? Langit gyud ang 2025, grabe gyud. Praise the Lord. Siguro na musulti kanyo 3 ra gyud pastor 2. Ay kabalaka. Padayon igsuon. Remember, He is staying with us. He is with us in every season of our life. In good times and in bad times, naa ang Ginoo. And it will lead me to my last point. Last truth is that Jesus is God's love that saves and holds us. Si Jesucristo, mao kini ang gugma sa Dios na nagluwas kanato, pinaagi sa iyang grasya, ug padayon na nagagunit kanato until karon. Verse 21. Unsay gisulti in verse 21? You shall call His name. Sige ingon sa anghel, kang Joseph o kang Mary, ay kang Joseph sa iyang damgo, you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Tanaw na to din mga kaigsuunan that Jesus did not come merely to inspire us. Wala lamang siya ni adto to comfort us sa atuang mga kalisdanan. Nganong ni adto siya diri sa kalibutan to save us. That's the reality. Mo nang gihatag sa anghel na pangalan kang Joseph kay naa nay misyon unsay buot pasabot. Pag moingon tag Jesus, kinsa nay Jesus na pangalan diri, or Jesus, meaning the Lord saves. The meaning of Jesus, the Lord saves. This tells us why He came. Mo nang gisulti
Kaninyo diri na kung imo lang basahon una, nagpakita lang kini paunsa matawo si Jesus. Pero kung imo yung thoroughly basa-basahon balik-balikon, it will point us sa purpose nga nung matawo si Jesus diri sa kalibutan. And that is to save us. Not only to make bad people feel good, but to rescue the lost gikan sa kasalanan. Kung ato makita diri igsoon ang gugma sa Dios, makitaan nato na grabe iyang pagsakripisyo kay iyang gipadala iyang bugtong na anak. Love without sacrifice is incomplete. Love without redemption is shallow. Mo nang ginaingon ginato, love is an action word. Naagyo'y buhaton o kaning gugma sa Ginoo, ang gugma ni Jesus, dili kini passive. It was costly. Nga naman, ang iyang dakong gugma alang kanato, nagdala kaniya didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gibitbit ang tanan natong mga kasalanan, tanan nato nga mga butang na dili angayan natubangan sa Ginoo, nagatubang sa mga suffering, gireject sa mga katawan, nagatubang sa kamatayon. The moment that our Lord Jesus Christ say, it is finished, gibayran na niya tanan natong mga kasalanan. Namatay siya alang kanato mga kaigsuunan. But the good news, wala siya nagpabilin na patay. He conquered the grave through the power of the resurrection. From the very beginning, Christmas was moving toward Calvary. Sometimes, pag Christmas ang isgutan, enjoy, gift-giving, bagong sanina. Again, walay problema ni ana. Part na sa ato ang tradisyon, kultura. Pero igsuon, diliunta nato kalimtan. Every time that we celebrate Christmas is the time that Jesus sacrificed His life for us to gain salvation. That's the good news. Giluwas na niya. Na tanan na mo tuo o musalig dira kaniya, makaangkon o kinabuhing walay katapusan. And the second point is that wala lamang taniya giluwas back then, but still He is holding us today. Jesus still holds us kung ang atong mga guilt nagaway kanato pababa. Kung ang atong mga kaulaw, ang atong kinaiya, ug unsa man ang atong mga ginaagihan, mo'y naga-define sa ato ang identity. Kung ang atong kahadlok, naga-shake sa ato ang pagtuo. When we stumble and we feel unworthy. Igsuon atong hinumduman, our salvation. Wala lamang kini nakaangkla sa pagkamaayo sa Dios, nakaangkla kini sa iyahang dakong gugma o grasya alang kanato. We are not held sa atuang performance, but we are held by His finished work. Si Joseph ni obey. Gidala niya si Mary as his wife, og ila kining ginganlan og Jesus. Og sa iyang paghimo niini, gisaligan niya ang dakong plano sa Ginoo. Though unclear, pero enough na para mutuog mosalig siya. And the rest is still, dili ko mayo history, but until now, He is still working within us. Padayon ang kaluwasan na gina-offer sa Ginoo. Padayon siya nagakaput kanato, nagagunit kanato. Igsuon, dili man nato kinaanglan i-earn ang gugma sa Dios. Sige, ingon 1 John 4:8, God is love. He's love Himself. Dili na kay muhimo kag mga butang na ingani para higugmaon ka sa Dios. Part na sa imuhang response sa dakong gugma sa Ginoo. You don't need na kinahanglan mahimo ka nalimpyuhan sa imong kaugalingon kay nganuman ang Ginoo na nagapamuhat kanato.
You are already loved. You are already held sa mga kamot pagakus sa atuang buhi nga Dios. Igsuon, ang atong kaluwasan is not about holding on to God. No, dili lang tama ana gunit gyud ko sa Ginoo, but it is also about trusting that God is holding on to you. Kanay nagagunit ang Ginoo kanimo. Jesus becomes our anchor by saving us completely and holding us securely. Akong pag-ampo, na kita na nakaangko na sa kaluwasan. No turning back, wala na'y talikdanay. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Moabot man ang mga problema, remember, He is holding us securely. Ay problema, yes. Hantod na apat diri sa kalibutan na ay problema. Mao na kung di na ta gusto problema, dito na ta sa langit. Paunsa man ta makaadtog langit, mamatay sa gyud ta. Kinsa may gusto mamatay na. O wala man pod. So diri sa gyud ta. No? Ato sang padayo na eksperyensyahan ang gugma o ang grasya ato ang Ginoo. Igsuon, as we end, Christmas is not just a season. Di lang ni kaning mulabay lang, but it is a declaration. Naunsa? God loves us. God is with us. God saves us. Remember, akong balikon, Jesus Christ is God's love given to us. Sa itong tulo kakamatuuran nato ganina, entering our broken world, staying with us sa ato ang mga struggle, and saving us completely. Indeed, in a world that is unstable, shifting, and uncertain, we hold on to this unchanging truth that Jesus is the anchor of love. And today, He is still holding us. Sa padayon ta igsuon, let us anchor our hearts, our hope, ug ang atong kinabuhi dira kaniya. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. As we continue to anchor our life unto you, may we continue also to experience the love that comes from you, O God. Mao kini Ginoo, ang padayon na magapamuhat kanamo, we will live a life na naka-eksperyensya sa imong dakong gugma, na magapadayon o maghimo, maghatag kahimayaan sa imong pangalan. Bless the hearts of your people. In Christ's name we pray. Amen and amen. God bless each one of us.